Guys, flex lang natin tong gas scooter na binili natin, no. Guys, bago kayo bumili ng stand-up scooter, alamin nyo muna, pag-aralan nyo muna. Dahil yung expectation mo taliwas dun sa inaasahan mo. Ito, marami pa tayong papalitan eh. Upgraded na siya pero hindi yung hindi ka satisfy eh. Kaya kailangan palitan mo siya eh. Kaya talaga dapat talaga pag-aralan nyo muna bago kayo bumili. Una sa lahat, anong mas maganda? Kung bibili ba kayo ng brand new na hindi upgraded, o bibili kayo ng second hand pero upgraded naman. Ito siya guys, na siya, second hand na siya pero upgraded siya. Kaya mas mura siya. Hindi kagaya ng brand new. Kung hindi rin siya upgraded, mura din siya. Kaya lang, pag binili niyo yun, marami din kayong papalitan nun. Baka mas pa kayo. Mas magastusan pa kayo. Ito nga, upgraded na siya eh. Nabili ko siya ng mura. Kaya lang, kailangan may palitan pa ako. Lalo na yung engine niya. 4-stroke GX50. Hindi siya makaahon. Sa patag okay, pero sa ahon hindi. Mahina siya sa ahon. Ang tinitingnan nating dahilan, baka depende rin sa sa gear, sa mga sprocket. Ito kasi gear type, tapos may tinatawag na direct type. Inaalam pa natin kung ano ba yung mas malakas, yung direct drive o yung naka gearbox. Ang hinahanap naman natin yung malakas siya sa ahon. Di bali na hindi siya mabilis, basta umaahon siya. Ipaano pa natin to? Ipakonsulta pa natin to sa may sa may mga alam about sa scooter. Ayan guys, bago kayo bumili, pag-isipan nyo muna. Para kasi mahirap gumastos ka ng gumastos, tapos inisip mo na parang nanghinayang ka sa ginastos mo. Tsaka guys, kung prepresyohan nyo siya, magkano nyo siya bibilhin? Second hand siya eh. 21,000 yung niya, original price niya na brand new, Pero kung second hand nyo siya bibilhin, magkano nyo siya prepresyohan? Ito, upgraded naman siya eh. Pwede guys, paki-comment para na rin may idea yung natin. May idea kung sino man yung nakakapanood ng video na to, may idea rin. Kasi yung iba bumibili lang na wala silang idea eh. Kaya yun, sila napapasubo.